Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Grabe mga kabunyog, mainit na balita na naman ngayon. Umiinit ang bangayan matapos ang isang episode ng programang Saganang Mamamayan sa Net25, kung saan naging guest si Senador Dante Marcoleta. Galit na galit ngayon si Senador Kiko Pangilinan matapos madamay ang kanyang may bahay na si megastar Sharon Cuneta sa usapin ng umano ay kurakot sa flood control projects. Ayon kay Kiko, wala namang kinalaman si Sharon sa issue, ngunit binastos, ininsulto at idinawit pa umano ng mga anchors na sina Nelson Lubao at Jen Subardiaga ang pangalan ng aktres, bagay na ikinasakit ng kanyang kalooban. Mga kabunyog, ang tanong ngayon, professional ba ang ganitong pag-ugali ng mga broadcaster kung idinadawit na nila ang mga taong walang kinalaman sa issue? Sabi pa ni Kiko, dapat humingi ng public apology ang Net25 at ang kanilang mga anchor persons kay Sharon dahil sa pambabastos umano sa kanyang pagkatao. Pero bago po muna natin basahin ang buong pahayag ni Senador Kiko Pangilinan, panoorin po muna natin kung saan nagsimula ang lahat. Si Senador Kiko Basanay, una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung ano gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oo. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Aba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Baka po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto yung ginawa mo. Tama ka dahil unang araw pa lang di ba? Parang first day of class, sinabi mo na ayaw ko sa classmate ko. Di ba, sa tingin nyo po, kayo po bilang chairman? Ayun na, sinabi ko sa iyo. Ako, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako eh. Yan mga kabunyog, narinig at nabalikan po natin kung saan ito nagsimula. Ngayon mga kabunyog, basahin naman natin at pakinggan ang naging tugon dito ni Senador Kiko Pangilinan. Heto mga kabunyog. Sa management ng Net25, tama ba na sa pagbatiko sa akin ng inyong mga anchors na sina Nelson Lubao at Jen Subardiaga sa programang Saganang Mamamayan, kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta, ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control? Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewership? Tama ba na idawit ang isang inosenteng taong walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor persons at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito ang mga profesional na mga broadcaster. Your anchors disrespected Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idinadawit ang mga inosente at binabastos, lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala naman kinalaman sa mga usapin sa Senado. Yan mga kabunyog, narinig at napakinggan po natin ang naging komento ni Senador Kiko Pangilinan tungkol sa isyung ito.
Ngayon, ang tanong, hihingi ba ng sorry ang mga taga-Net 25 sa kanilang mga naging pahayag? Heto na mga kabunyog, panoorin po natin ang kanilang naging sagot. Masabi? Hindi kasi ganito. Siguro simulan na rin natin, di ba? Sige. Kasi nakita ko yung post ni Senador Kiko. Parang nagdaramdam yata sa ating palatuntunan. Naglabas po kasi ng statement si Senador Kiko Pangilinan kagabi. Ayan, na nananawagan sa amin na maglabas ng public apology. Humingi ng paumanhin kay Sharon Cuneta. Dahil nasaktan daw po namin ng kanyang kalooban kahit siya ay nananahimik at wala kinalaman sa issue ng korupsyon. Ganun ba? Ito kasi yung episode natin nung Friday, Jen. Kung saan kasama natin si Senador Dante Marcoleta. Okay lang ba? Basahin ko na ng buo para at least sige. Sa kabatiran po ng marami. Baka nakikinig siya sa radyo. Para mabigyan natin ng kanyang pahayag. Ito po, ang press release pa lang ito Pero nakapost din po ito sa page ni Senador Kiko Pangilinan. September 1, 2025. Pahayag po ni Senador Kiko sa Net25. Sa management po ng Net25, tama ba na sa pagbati ko sa akin ng inyong mga anchors na sina Nelson Lubao at Jen Subarjaga present sa programang Saganang Mamamayan kung saan naging guest ninyo si Senador Dante Marcoleta. Hindi po siya guest, host po siya ng programang ito. Regular guest po siya at every Friday po ay narito. Ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na wala namang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control? ? Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit na nananahimik siya at walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan at dumami ang inyong viewers? Tama ba na idawit ang isang inosenteng tao walang kinalaman sa official business ng Senado at gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano bang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor person at binastos ninyo ang kanyang pagkatao? Hindi ganito, mga professional na broadcaster. Your anchors disrespect Sharon, insulted her, and wounded her feelings by dragging her in this issue. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idawit ang mga inosente at binabastos, lalo na ang mga asawa ng mga senador na wala namang kinalaman sa mga usapin sa Senado. Ayun. Hindi na po natin bibigyan ng komento yung kanyang pahayag. It will remain as it is. Hayaan na ho natin ang ating mga nanonood ang magtaya. Kung yung sinasabi niya ay totoo o hindi, pero nabastos nga ba natin? Hindi na natin bigyan ng komento. Ano bang nangyari nung Friday? Panoorin na lang po ninyo yung part na yon. Sige. Ito po yun. Ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbestiga. Si Senador Kiko Basanay, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta kayo sarili, isama. Karaniwan kasi, susulat siya. Kung pwede sana, maging miyembro ako ng committee mo. Pinayagan ko. Okay. So, technically, miyembro siya ng Blue Ribbon Committee. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin? Hindi, kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya Saka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit po naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ni Chairman Dante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan, para hindi naman hindi nakakasira, nakaka-insulto. Ayun. Yan po yung part na nakasakit, sabi ng senador sa kanyang asawa. Sapagkat alam mo naman, tayo ay mataas ang pagrespeto na. Ano ba Nelson, ako'y miyembro ako ng Sharon yan? Hindi ako naniniwala. Batang-pasay hindi ako naniniwala hanggang hindi mo kakantahin yung Bituing Walang Ningning. Pati yung gusto mo, yung Mr. DJ pa eh. Sige. Mr. DJ and I make a lahat na. Ako batang Pasay ako. Hanggang ngayon, bumoboto ako ng Pasay. Ano naman gusto ko yun? Kaya ako yung Sharonian. High school life, barang high school life. Hindi ako nagpipresenta bilang Bilmanian o Noranian. Hindi. Ang batch namin, ako po ay Sharonian. Kaya kung sasabihin kung kami ay babastusin natin wala po sa hinagap namin. Pero hindi po pwede. Huwag na nating argumento. Yes po. Regardless na binastos o hindi,
may nasaktan dyan eh. Tama. Alam mo tayo, ayaw natin yung nakakasakit ng kapwa. Ako nga, hindi ako nakatulog kagabi, hindi ako nakapag-programa kanina umaga, napuyat ako kasi ayoko dyan yung may nasasaktan. Tsaka Yan man eh, sinadya mo o hindi. Hindi ba? Kasi kung lalo minsan, kung babae, ha? may nabanggit ka, nasabi ka, hindi mo naman akalain na masasaktan yung isang tao. Eh, kailangan, wala kang magagawa kundi humingi ng paumanhin. At saka ayaw din natin na ang mag-asawa ay nag-aaway dahil sa palatuntunan ito. Hindi po namin ninanais ang bagay na yan. Eh, dahil sa ako naman ay humingi na ng paumanhin sa aking Facebook post at ako naman din po ay kasi nararamdaman ko din yan eh. Ayoko din yung nakakasakit eh, di ba? Totoo. Kaya ako, personally, humingi ako ng paumanhin sa inyo, Miss Sharon Cuneta. Yan. Eh, ikaw? Ganun din po. Bilang isang Sharonian ay kung nasaktan po namin ang inyong saloobin at damdamin, Ma'am Sharon, ako po, si Jen Subarjaga, sinabi po ay humihingi din po ng pamanhin sa inyo. Ayun. Ganun tayo. Eh, kung minsan, doon nga sa tuwing Friday, nandito si Senador, hindi na ako nagsasalita halos. Eh, nakakasakit pa rin pala tayo. Lalo na ikaw. Kasalanan mo to. Pero ganun pa man, ay... Kasi ang palatuntunan talaga ayaw namin nakakasakit ng saloobin, lalo na po ng babae. Yan man, lalo na ng bisis. Kaya, kasi yung iba sinasabi, wala naman, hindi man nakakabastos yun Hindi naman natin siya dinirag sa korupsyon. Wala namang kayo sinabing tungkol nanawagan ka lang, di ba? Yes. Regardless po, hindi na yun ang argumento eh. Ang punto dito, tanggapin na muna natin na... Ang sabi kasi nasaktan. Nasaktan natin. Nakasakit tayo. At nabastos sa pakiramdam nila. Wala tayong magagawa. Yan mo talaga ang dapat feelings nila yun, Ginagalang at nirespeto natin. Kailangan mo talagang humingi ng ng paumanhin. Kaya sana po ay tanggapin nyo ang aming taos-pusong paghingi ng paumanhin. Pakapihin nyo po kami. Hingi ka pa naman. Pakapihin nyo po kami. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.